Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Ang tak na natin mga kaigsunan, alas 2 na sa kahaponon. Hello! Howdy! Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta mo karong hapuna? Og hinaod lang gihapon na lang gihapon sa mayong panglawas, sa mayong panghuna-huna, sa mayong pang-isip, og kinahanglan kitantanan magamping sa atong lawas, sa atong kinabuhi, sa atong mga lawas, diba? Kay mao naman na atong puhunan og kumusta mo karong adlaw mga kaigsunan? Nalang gihapon ta sa atong tulumanon og ayaw mo paghawa kay maminaw tahan to alas 3 sa usapang atong tulumanon ingon nilang kining lamian kinaham nga tulumanon kada alas 2 santo alas 3 ang Radyo Mindanao. Kini lang gihapon si Abdel. Dagang salamat sa imo, bye. Bye. Welcome mga kaibigan sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito po sa alas 5 ang inyong lingkod. Isang oras na chismisan, opinyon, at haka-haka. Asensya na ako'y namamaos, grabe. Namamulat na yung siya po yata. Oo, daming buhok sa lalamunan. Oy, nagumagagsunan. Sabi ninyo, kinaingadong ang kurmamisyon na mamalat ang iyang tingog ay lagi sa panahon karon. Daga mga tag-init o niya mupundag po ang ulan. So, mauna magagsunan ka ang atong ang kurman murag na paus-paus gamay ang iyang tingog, no? Pero bisag magkinaunsa man bisan pag mahugnong kalibutan, bisan pa magbagyo, magulan, naalang gihapon. Ang adong idol nga mo serbisyo kaninyong tanan mga kaigsunan, aron nga matagaan tag impormasyon, matagaan tag mga kining opinion, matagaan tag mga suwestyon, unsa-unsa bang mga labas nga balita dinhi sa atong tulumanon. Diha ni anang lungsod diha sa Zamboanga, pastilan init da kay ganina, no? Unsa man na sila anong pero ingon sila bisag init, pero pagdala mo naaman daw sila yung mga bayong, naaman sila yung mga daghang mga tubig ng balon-balon pa mga kaigsunan. So diha po sa Sibugay Province, maayong hapon kaninyon tanan diha sa may ginabuhat na do. Karon pastilan basig na sila nga unsa ni nagpahuway-huway, sandig-sandig sa ilang mga lingkuranan, unya naminaw og radyo, unya gipaminaw nila kining atong tulumanon, kining Radyo Mindanao dinhi sa kinaham nga estasyon ang RPND XXX. Unya diha po sa Zamboanga del Sur ay pastilan kusog gyapon ang atong arrive diha sa Zamboanga del Sur mga kaigsunan. Lapo pagud dito, di ba, ang atong stasyon. Og dihapod sa Zamboanga del Norte ay kumusta mo diha natin mga kaparintihan diha. Ayaw ba magpabinuang sa Bisaya ha mga kigsunan kay sabi ninyong Bisaya di musukol ba ha? Labi na nga pagkaon ay na musuklan kado. Og diha sa asa na dapit diha sa Jansan anang mga lanaw og Cotabato ay nago damo nga atong tagapaminaw diha sa Cotabato, diha sa Calamanseg kay naa mga Paunilyo family Paunilyo's family nga naminaw sila sa tuwa karon. Kumusta man ka diha Rome? Og diha po sa Basilan Province mga kaigsunan, daghan lang gihapon diha sa Tuburan naay tigpaminaw dito natay suki diha sa
tuburan mga kaigsunan. O dihapon sa Sulu, salamdo ang mga doon, mga rayang doon halupasok yan. Mao na yung mga kakampungan, kalawala siya na doon doon hayan. Labi-labi na doon in the governor na do, Governor Toto Tan, salamdo aram kanyo gob, iwan na si mga pamilya no rin doon hayan, iwan na si mga kalawarga niyo, iwan si mga rakyat niyo rin halupasok. At dihapon sa Tawi-Tawi, apil na ng Sabah mga kaigsunan, og maayong hapon kaninyong tanan diha, o ginaot nga nalang gihapon ta, o suki lang gihapon ta, nga matag alas 2 daw sa hapon, naminaw lang gihapon siya, di na nga ginabula-bula may dire, pero ang tinuod nga gusto silang makabalita, mga labas nga mga balita, labas nga mga chismis ba, pero chismis nga nabay chismis nga tinuod usahay na chismis tinuod usahay na chismis nga chismis lang gud kanang binakak ba, pero diri sa mua bisag binakak apan na ay tinuod na ay katinuoran mga kaigsunan, di ba? Og diha lang mo og dire lang po mi nga hisgot mag-istorya bahin sa mga unsang mga panghitabo. Now, sa atong mga tismis mga kaigsunan o atong mga labas-labas nga balita ay mga kaigsunan kinilaging mga daong sa no, di bang patuo ba? Dili mo patuo og naagani mo recruit sila ha. Ila dayo mo pirma dayo no unsa-unsa mo kuha dayo ani tagaan mga papeles, tagaan og mga form nga ilang pilapan. Unya makasulod daw og sundaw, nag-recruit po ining usa ka grupo, pastilan wala nasikop sila sa atong kapulisan, sa atong mga sundalo nag-agi diha ng checkpoint. Naapay gyud mga minor nga ilang gipang recruit ang saad sila ha mga kaigsunan nga himuon daw sila sundalo. Ay na pastilan kini lagi unsa man na sila dugay na nasiging anang panlinlang ng mga uban nga ang tumong ana gusto na silang makakwarta, gusto na negosyo ba kay wa na tingali makaon ng pamilya, wa na kasuportan sa ilang mga bisyo unsa-unsa ba diha. Mao na di ba mo recruit na lagun sa unsa mo saar nga ani kay lagi sila daw nga mahimong sundalo. Now katong mula pa nasayod naman ta nga sila nasikop na sa atong mga kapulisan, sa atong mga sundalo, nagagi man sila checkpoint na ay dihan sa buong maigsunan na ay 27 ka mga unsa ni mga tao ba nang uban minor, mga 17 anyos pa, batanon pa nang i-recruit na, gi-recruit po sa usa ka grupo o ang uban nakalampas, nakaluwas ni na anang Zamboanga City, dito po sila na checkpoint po sila dito sa Ipil mga kaigsunan na ay mga 42 ang tingalan daw sila, wala, di ba? Now kung wala man po yung laing kaso na sila, paggawason lang na sila gihapon, no? Pero katong mga naay kaso na wala, og basig ang uban diha membro sa mga sindikato, membro sa mga dautang mga tao, ilabi na gyud kining mga maote o bain la o mga busayo puglain pang mga grupo nga naghimog kadautan dinhin sa atong nasod, ilabi na jud diri sa Mindanao. So mao na ila pang giimbestigahan kaning mga gi-recruit sa mga usa ka grupo kay matud pa nila nga mahimong daw nga sundalo. So nga tuwa diri mga kaigsunan, pagmatgon to matngon ta kay lisod na kayo. Walang recruitment ngayon. Tapos na ang integration program ng pamahalaan sa Moro National Liberation Front. Kaya yung mga nakikinig sa amin ngayon, ito pinapaalam natin. Mag-ingat kayo sa mga nag-recruit sa inyo upang maging miyembro o kaya maging sundalo sa pamamagitan ng Moro National Liberation Front. Tapos na ang integration program ng pamahalaan sa MNLF. Kaya nako, konting ingat at baka ang bagsak nyo niyan sa Marawi at maging fighters kayo ng ISIS.
Tinood na, natanaw ng mga kaigsunan, di ba? Usa ka, MNLF nga kuan, taga laing dapito siya dito sa lumang kaigsunan, nag-recruit siya. Oo, tsaka maraming nangangako ng sweldo. Naku, huwag kayo maniniwala. Huwag kayo maniniwala sa mga taong nagsasabi na pasisweldohan kayo pag kayo'y pumasok bilang miyembro ng Moro National Liberation Front. Maraming grupo ngayon ng MNLF. Andyan ang grupo ni Nurmiswari, andyan ang grupo ni Muslimin Sema. Kaya konting ingat mga kababayan. Tandaan ninyo, wala ng integration program ang pamahalaan sa Moro National Liberation Front. Ay, naku, dito yun sa mga yan ang payaw na gani ng mag-recruit nila diha, di ba? Ug sayod ta itong mga parintihan diya na gani mo recruit. Ano, unsaon na lang, ubang gabal-habal, di ba? Maghinambog ng uban ba? Di nagmagabal-habal kay mahimo na kong sundalo. Usa sa klaseng sundalo sa MNLF. Na. So, wa mo nakabantay mga kaigsunan nga naay nadakpan sa pag-agis checkpoint ang uban katong 27 na gi-recruit sa MNLF. Nasakpan, nasikop sila maigani ang atong mga sibilyan, ang atong mga lumulupyo diha sa Zamboanga, mitugan sa atong kapulisan nga nanong mang usang kabalay nga daghan man nagtao. Unya daghan pud og mamalit og pagabuntag, daghang mamalit og mga hurot ang tinabay, hurot ang pandesal niya ng usa ka bakery diha. So murag na kuan sila ba? Murag na tingala sila nga na naman na. So pag ilang gi-report sa pulis kay daay mga bag-ong naong sa ilang komunidad. So ilan ang gitugyan nila sa atong kapulisan. Pag atos kapulisan pastilan nga kuaman dahil sila himuundong membro dahil sila sa gi-recruit sila sa MNLF. Unya i-training daw sila dito sa Lanao na mauna na, di ba? Mauna na. So por eso mga kaigsunan, pagbantay ba mo walay na integration sa atong kining MNLF para sa mga kasundaluhan. Human na to, nahuman na o gatong kulang gani napilapan na to 2007 man tingala napilapan na to tanan mga kaigsunan. 7,500 yan. Yes, Police so, tsaka AFP. At human na. Unya nasayod gibalon ilabi na atong target dia sa mga Sibugay province, pastilan, mga lasya diha, mga parente, giingnan mo sa una pa. Tama, kaysa pumasok kayo kung saan-saan grupo. Mabuti pa magpunta na lamang kayo sa iBasic Mega Center. Diyan sa 3rd floor, tabi lamang to ng Des Appliances sa Mayor Vitalianong Agan Avenue sa Zamboanga City. At magbenta na lamang kayo ng mga produkto ng iBasic tulad ng Green Veggie Juice, Cafe Azul, Vascare, Flash Out, iRestore. Meron din silang organic soaps and rubs, pampaganda ng kutis, pampaputi. Ito yung Green Apple Stem Cell at Basic Rub. Kaya ano pa inaantay nyo mga kaibigan, pumunta na kayo sa iBasic Mega Center sa Zamboanga City. Diyan lamang to sa Mayor Vitalianong Agan 3rd floor. Katabi lamang to ng Des Appliances at talagang sigurado pag kayo'y nagbenta nitong produkto, kikita pa kayo sa mababang kapital lamang. At napakabisa nito mga kaibigan, ang kanilang produkto napakaganda sa ating katawan. Dahil nasubukan na natin to, lalong-lalo na yung flush out, nakakalinis ng ating bituka, ng ating colon, detoxification, fiber, talagang garantisado ito mga kaibigan. Isang inom lamang sa gabi bago matulog o kaya after dinner, kinabukasan labas lahat ng inyong toxin sa katawan. Kaya pumunta na kayo sa iBasic Mega Center. Diyan lamang to mga kaibigan, sa 3rd floor sa Zamboanga City, katabi lamang ng Des Appliances. So kaya maaari kayong tumawag. Yung mga nasa probinsya na gustong bumili ng produkto o kaya ay magbenta ng kanilang mga produkto, maaari kayong tumawag sa kanila. Hanapin nyo lamang si Asti ng iBasic Mega Center. Siya yung manager. Sa kanyang cellphone 0995 996
8969. Ulitin natin, sa gustong magpapayat, maging sexy at macho, at gustong pumuti at maging maganda ang kutis, ay avail nyo na ang kanilang mga produkto. Maaari kayong tumawag sa iBasic. Hanapin lamang ang manager na si Asti. Okay, tawagan sa kanyang number na 0995-996-8969. Every Sabado mga kaibigan, meron silang product demonstration at seminar sa mga gustong mag-sideline. O kikita pag dito mo mga kaigsunan, di ba? Di lang mahinlo ang inyong lawas, di lang healthy ang inyong lawas. Ug na pa joy nga income nga atong makuha diha kay panalit nga maligya mo, di ba? So kita na po na dagdag kining tabang sa atong pamilya o sa atong kining pangadlaw-adlaw nga panginabuhi, di ba? Mauna og adto day mo alas na kuha na maganina sa atong angkorman ang telephone number nila diha og unsa pa may atong hulaton adto na lang mo diha mga kaigsunan og aron makakita po ta, makita po nato na sila kinsa man na sila sa man ilang opisina og syempre naapay mga seminar, naapay mga unsa-unsa aron masayod ta unsay kaayo sa atong lawas kanang produkto diyan ang ginaingon sa atong angkorman kanina. Tama. Ako, pag mag-iipon ako, sweldo kong 2,000. Ikakapital ko yan para makabili ako ng flash out. Dahil napakabisa nitong flash out mga kaibigan. Bueno, nais natin ipabatid sa ating mga tagapakinig mga kaibigan. May matinding bagyo. Naku po. Sinabi na ng pag-asa na lalo pang lumakas ang bagyong Goryo. Hindi naman to wala to sa Mindanao, pero yung mga buntot nito talagang nakakaapekto pa sa malaking bahagi ng Mindanao. Kasama na dyan ang Zamboanga City at Zamboanga Peninsula. Ayon sa pag-asa, isa na itong ganap na tropical storm at mas makakahatag pa ng hanging habagat. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 595 kilometers sa silangan ng Kasiguran sa Aurora Province mga kaibigan. At may taglay itong lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at may pabugsong 80 kilometers per hour. Kumikilos ang naturang bagyo ng hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Wala, pero murag dili kayo siya diristo murag umabot ka na sa diristo sa ato mga kaigsunan ng Mindanao. Dili na kaya murag ganang ikog-ikog na ba, pero ang punteriya dito na sa Aurora mga kaigsunan. Dito na sa Luzon mga kaigsunan ng dulo niya ng Luzon tsaka Visayas apektado. Pero diristo murag dili na kayo, no? Oo, actually brother, kansilado na yung mga klase ngayon sa ilang lungsod dyan sa Metro Manila. Dahil dito sa bagyo. Ito ay ayon kay Pag-asa forecaster Chris Perez. Nakakuha tayo ng bulletin sa kanya dahil sinabi niya ang suspensyon ng klase ay dahil nga sa matinding ulan at hanging habagat. Kaya nga mga kaibigan, mabuti na lamang sa Mindanao, hindi tayo masyadong apekto. Pero alam nyo naman, ang ating klima, sa umaga mainit, pagdating ng dakong hapon, simula na yung pag-ulan. Kawawa naman yung mga nagpapalinis, nagpapahugas ng kanilang mga sasakyan. Nagmamadali sila sa umaga dahil mainit talaga hanggang na tanghali. Pagdating ng hapon, buhos na kagad ang ulan. Mao na mga kaigsunan, di ba? Pero pag-amping, sige lang tag-amping mga kaigsunan, maulan man, bagyo man, or tag-init man, ampingan ko na ito ang atong lawas kay lagis, panahon karon nga igun sila nga tag-ulan, daghang kay mga nanggawas og mga sakit, naay mga allergic, naay mga sakit nga ubo, naay hilanat, naapay mga nasipon ng uban mga kaigsunan, o naapay mga sakit nga ambot, di na mas kahibalo sa mga daghang gawas mga sakit karon mga kaigsunan. So kinahanglan ampingan nato ang atong lawas, ilabi na jud kanang sakit nga ingon sila sakit sa bahay ba,
Anang ingon sila mga gonorrhea, STD o HIV unsa pa. Steady gyapon ha. STD po. Steady lang, ayaw na maggalaw ha. Mao. Oo. Una. Pero speaking ng bagyo, mga kaibigan, alam nyo ba? Na nasa ilalim na ng state of calamity ang Cotabato City. Dahil nung nakaraang linggo pa, tuloy-tuloy ang pag-ulan dyan. At maraming lugar ang binaha. Hindi lamang yung Cotabato, as usual, yung Maguindanao. Laging baha ang Maguindanao. Pag umuulan dyan, kawawa yung mga sibilyan, yung mga magsasaka dahil lubog ang kanilang taniman. At kinumpirma naman itong si Mayor Cynthia Sayadi. Nasa state of calamity na nga ang kanilang lugar. Pero kawawa naman yung paano kaya yung mga dealers ng Mindanao Examiner, regional newspaper dyan sa Cotabato. Sana hindi sila apektado. Ito ay dahil umapaw yung Rio Grande de Mindanao dahil sa matinding buhos ng ulan at na-aggravate pa ito mga kaibigan na napakarami, napakakapal ng mga water lily sa ilog dyan sa Rio Grande. At sa ating huling impormasyon na nakuha sa mayor ay 25 barangay ang lubog sa baha. Sana walang maaksidente dyan mga kaibigan. Di hara ba mga keksuna ng kadaghanan nga nag-produce og mga bugas niya ng Cotabato mga keksuna kay lapad kay na ang ilang humayan di ang ilang basakan. Unya ginabaha na karon puno sa tubig. So gumikan na ning ulasig ulan-ulan mga kaigsunan. So hantod nga ang suba gani diha murag milapaw na mitaas. So mao na nagdeklara na sila og state of emergency diha sa kining gihampinadong Cotabato kay sa man ang ambot na ata masayaw ni ng atong kalibutan ni Pilipinas daghaman kay problema, di ba? Ay problema sa gira, problema sa korupsyon, problema sa droga, problema sa atong klima. Bisag unsa-unsa nga lang atong mga problema diri sa tuang kamagigsunan. Asa naman ta nawala naman ta sa nawala na mga atong kining pag-amping sa atong lawas, pag-amping sa atong ingon sila nga kalibutan. Now ambot ug nganong inani naman ta nga kinahanglan kitang tanan nga di ba usahay kining magpataka na lang yung gani ang atong mga silingan, yung gani ang atong mga gobyerno. Sige, magtanom tag kahoy. Magtanom tag kahoy. Magtanom po tag mga kahoy mga kaisyon. Kay tabang ko na nato para dili lang sa gobyerno, dili lang sa kalibutan, para na mo sa imuha pod. Pananglit nga naay bahadya o naay sa mga kalamidad nga moabot. So di kang madayon-dayon, dili ta maapektuhan dayon ba? Dugay pa unless kung mag-ulan og mga usak bulan niya o pila ba, at least dili ta maapektuhan dayon. Dahil karon magulan na gani sa kaadlaw, bisag usa ka oras lang magbaha dayon ang atong komunidad, ang atong barangay kay wa na may maayong drainage, walay maayong pagpananuman nga ginaputol sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga kaparentihan, labi na lang mga subari, mga bakawan. So mao na ang panghitabo karon mga kaigsuunan nga in town ang atong mga kababayan pod una katurabang nagsugo sa tuwa, mga dato ra ba to sila, di ba? Atong mga tigpalit og mga kahoy dia, mga dato ra ba to sila na nilang mga balay dako ra ba kayo na di maabda sa baha niya kita hinong pobre. Nga sige tag pamutulog kahoy no maligya kay lagi walay makaon kita no nagantos na pag-abot sa baha agoy hawan lagi ang tanan gani og bahala kung naapay mga usahay hangin nga kusog kayo dala tumba na yung mga kuryente hala sige di ba watay kuryente sa usa ka adlaw mga kaigsoon miagi gani katong Sabado nagkusog ganing hangin diri sa diha sa lungsod dianan sa Buanga magsunan alaw sa ka dugay kayo ang balik ang kuryente kay kusgubikan ni atong ulan og hangin kusog ang hangin mga kaigsunan so nga tumba ang mga poste ni anang kining sa atong kuryente.
So mao ka na magkaigsunan og hinaot nga ang atong mga kababayan, ang atong mga silingan, ang atong mga pagmatngon ba. Sige tag paminaw og radyo nya atong paminaw kining atong tulumanon kay daghan kay mga chismis. Kamo ra gud dili mo mutuo sa among chismis kay di man po man mugos ninyo. Ang sa tuwa lang nga dili lang po ang uban, dili lang po mga silingan uban diha ang nakahibaw ang samuang tumungan ni tanan, di ba? Ang tanan kinahanglan nga masayran ba nato unsay mga kalihukan diha sa atong komunidad, kalihukan sa atong kining diha sa Pilipinas ug kalihukan sa atong sa entero kalibutan mga kaigsunan aron masayod ta ba unsay atong ginabuhat pananglit kanimo gani atong gobyerno nga oy pag-practice po mo dihang magkuan pananglit na ay linog, di ba? Pananglit og na ay linog, siyempre magkuan punta, mag-practice taon saon pag safe atong lawas. Mubalik ang atong tulumanon mga kaigsunan pagkahuman niining mga pahinumdom. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tagna natong mga kaigsunan alas 2:30. Kamulang gihapon naminaw sa atong tulumanon ang Radyo Mindanao si Abdul lang gihapon o ang atong anchorman nga si Al Jacinto. Alright, alas 2:30 na mga kaibigan, merienda time. Masarap kumain ngayon ng pritong saging. O kaya pritong kamote. Kung bukas pa sana yung Andes Sati dyan sa Tetuan sa Zamboanga City. Naku, napakasarap nung Andes Sati. Kaya kung gusto nyo ng medyo maanghang, dyan na kayo sa Andes Sati. Alright mga kaibigan, naglabas ng panibagong video clip ang Islamic State sa Syria sa pamamagitan ng kanilang Amaq News Agency. At sa kanilang 2 minutong video clip ay ipinapakita ang isang grupo ng mga ISIS fighters, yung mga local ISIS fighters na pinangungunahan ni Omar Maute. Ang makikita sa video na umaatake sa mga sundalo. Nakatago sila sa isang bahay na kanilang inokupahan dyan sa Marawi City. At nauna nang sinabi ng militar na napatay na itong si Omar Maute at ang kanyang kapatid na si Abdullah. Pero yung videong inilabas ng Islamic State ay makikita itong si Omar Maute. Napaka-distinct ng kanyang cheekbone mga kaibigan. At matataas yung armas na gamit nitong mga local ISIS fighters mga kaibigan. At sa naturang video makikitang sila ang bumibira sa mga sundalo. Hindi naman mabatid kung napanood na ito ng militar o wala pa. Pero sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na mahigit ng 100 ang napapatay sa hanay ng mga sundalo. 109 ang patay. At nalaman natin na nasa mahigit 700 iba pa ng mga sundalo at parak ang sugatan mula nang magsimula ang sagupaan noong Mayo 23 matapos okupahan ng mga local ISIS fighters ang naturang lungsod. Iginiit naman ng militar, particularly ang Western Mindanao Command, na halos 500 na raw yung napapatay sa hanay ng mga ISIS. Pero wala namang maipakitang preba ang mga militar upang i-back up ang kanilang
ang kanilang claims na 500 na ang namamatay o ang napapaslang ng mga ISIS militants sa Marawi City mula pa nung day 1. At sa hanay naman ng mga sibilyan, mga kaibigan, 45 ang kumpirmadong nasawi sa kaguluhan. At itong giyera ay nakaapekto sa mahigit na 200,000 katao mula sa Marawi na ngayon ay nasa iba't ibang evacuation centers. Kalisod-lisod mga kaigsunan ang mga sundalo diha sa Marawi, no? O mga sundalo na doon nagpagbubat sa mga Mountie group. So, hantol dugay na mga 2 ka bulan na miagi mga kaigsunan. Sige lang gihapon ang gera diha kay naka-vantage position daw matod sa mga militar ang mga Mountie group maong inigagi nila waadto ganin sila moagi na sa dala moagi sa mga asa-asa nakitaan sila sa mga sniper sa mountain kalbong dahil ang atong mga sundalo. So sugod adong primero sa ilang paggira diha daghan na pong mga sundalo ang nangamatay mga kaigsunan. Sa pagkakaroon, matod pa sa atong militar, ang mga sundalo nga nangamatay, 109 na. Unya, matod pa po sa atong mga sundalo, ang kining nangamatay sa mga Mauti, 500 na. So, apin naman 500 mga kaigsunan, so buot pa sa buot, daghan di ay kaayong mga Mauti group diha. Diba? Dili lang tingali mga libo, daghan na kayo hapit na 500 ang nangamatay, matod pa nila. So, may tinuuda ni kay wala man po sila maipakita nga prueba nga naay mga nangamatay. Di ba? Naay mga nangamatay, mga Mauti group kayo matod pa nila nga kinihapit na magkinintos ang nangamatay diha. So, wala po sila maipakita nga lawas sa mga Mauti grupo nga nangamatay, mga kaigsunan. Lagi, ang kadaot diha, o ganina gani na dito ko nakatinog seminar o symposium sa usa ka asosasyon sa mga Muslim religious mga kaigsunan diha sa Suturbil ni anang sa Bilal Muqtadin. Dito gani atong ginahulat-ulan si Secretary Esperon mga kaigsunan pero wala man siya maabot kay murag ang schedule ato murag kining naadahan kay trabaho daw dito sa ilaha. So naay usa ka general nga iyang gipadala wala man to diri akong kopya pero tuang mga kapulisan tuang atong task force Sumbuanga tuang PRO 9 nga gipamunuan pod ni Police Superintendent Mukarram o lain pang mga tuapod ang si Colonel Nicolas o ang commander po sa usa ka militar si Colonel Gomez. Ang atong mga pulis mga kaigsunan nagpasimugda sila og symposium bahin sa unsaong pagkumbate ni aning terorista. Unya naapay mga lecture po dito nga kini laging ISIS. So sila nawagan gani mga kaigsunan kay kining ISIS pare-pareho na nag-Muslim sa kaluoy nagnaluoy sila sa mga Muslim po nga pare-parehong Muslim ang nag-away bahin lang ni anang usa ka sekta sa usa ka relihiyong Islam nga ilang gi-introduce diri sa kalibutan sugod dito sa Middle East nga lahi pod ang ilang pagsabot sa Quran o ang pagsabot sa mga saying sa atong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ilang lahi ba. So gi-introduce na po na diri sa tua hantod nga dinhi sa tua nagkapuliki na po ang relasyon sa isig ka Muslim nga lahi tong ilaha lahi po ning giring sang grupo sumaw na mga kaigsoon wa na nagkasinabot nagkapuliki na ang pagkasinabtanay sa duha ka sa usa ka Muslim mo na nag-away-away ila gani na nilang pamutlan og ulo kitang katong mga dili mosunod sa ilang sa ilang unsa ni sa ilang pamaaging pagsabot sa
Quran mga kaigsunan. So mauna ang usa ka nahitabo po diyan sa Marawi gumikan ining kuan kay daghan kaayo silang nakumbinsi. So mao tong ilang gipanawag gipaawhag ang tanan nga kinahanglan nga magbantay da ni anang mga kining mga tao nga ang tumong ana para mabungkag ang relihiyong Islam. So bisag kapwa nilang Muslim mga kaigsunan ilang pamatyon ginabombahan gani na nila ang Saudi, ginabombahan gani na nila itong mga diha sa mga raing dapit sa Middle East mga kaigsunan. Daghang kay silang gipang patay nga pareho sila mga Muslim. Unya diri pud sa tuwa daghang pong gipang patay sila nga pareho lang mga Muslim mga kaigsunan. Diba? Ni anang maunti unsa man na Muslim man na, unsa man na ilang giatake Muslim pod, diba? So kanang Marawi kadaghanan dia majority dia mga Muslim. So gipang atake po nila pareho lang Muslim kay lahi ang ilang pagtuo, ang ilang pagsabot sa Quran. So mao na nga gitabangan ang mutabang ang atong gobyerno. Maunang symposium dito ganina nag-attend ko unsaon pagkumbate ni anang mga terorista ni anang terrorism, unsaon pagkumbate ni ning mga ISIS ug kinsa naagani nang utanan dito sa kabay mga kaigsunan paghuman sa symposium pangutanan siya nga unsaon nato pag-ila nining mga ISIS, unsa man ang ilang kalihukan, unsa man ang ilang kining pagtuo sa Quran nasayod ang tanan kinsa man na sila, unsa man na sila nanana dire sa Pilipinas, ilabi na jud dire sa Mindanao mga kaigsunan. So ilang giauhag ang atong mga kabatan-unan, ang atong mga ginikanan, ang ilang mga anak nga og magpa-enroll ganit sa mga eskwelahan sa mga Muslim niya nang ingon sila nga madrasa atong pilion ang kanang madrasa nga dili radical, kanang lahi, kanang pagtuo, kanang pagtudlo diha, ang pag-lecture diha katupang mga panahon sa time ni Prophet Muhammad nga kanang naagyod sa balaan niya sa Quran, dili kay ang uban nga ilang pamudlon ilang nga dili pwedeng ani, dili pwedeng ana nasayod na kanang mga Muslim, nasayod na sila. Unsa kinsa man mga tawhana, di ba? Kinsa man sila nga nang inani man sila, unsa may nagpaluyo ani, di ba? O mao na naa sila yung mga front. Adi na lang na ako dagayon ng dili na nako nga sampiton niya ng mga front nga nung gidako man din sa Pilipinas, din hilabi na jud sa Mindanao nga nung midako man na ang ilang asosasyon, ang ilang organisasyon. So dili na sila makun maatong pagdali imo na silang istoryahan, imo na silang kuandi na sila kay nakadugay na kaayo to. Siyempre ang ginatudlo sila hangin ani kumbaga sa kining unsa na kanang kahoy bitaw miturok na jud na siya, dako na kaayong mga ugat ana. So di na siya matumba bisag pangkusog ang kining hangin. So unsaon pagtumba ana, unsaon pag ato pag unsa ni pag pag unsaon pag kining hinlo ana kay nakahaugat naman na siya, di siya pagkusog ang bagyo, di na siya matumba mga kaigsunan kay lagi nakaugat na siya. So mao na lang na aron kinahinayon nato na sila nga aron ta mawala na siya, suportahan gyud nato ang atong gobyerno aron mawala pa na siya ang atong mga kababayan po mga Muslim pagmatngon pud ba, di ba? Dili lang kay balo na sayo nga madrasa maay na ato po ng tanawon unsa man na ng klaseng man unsa man nilang pagtudlo diha daghan na di sa bongga mga igsunan naaganin sa madrasa nga gibantayan sa atong militar kay lahi ang ilang pagtudlo, murag makahadlo po ilang pagtudlo na mao na mga kaigsunan nga dinhi untaon-taon nga pagmatngon ta aron nga dili ta may salaag, dili ta makuha ni anang ilang giingon nga ISIS kay kuyaw kay nan sila, di ba? Kay kuyaw kay nan sila, dili lang hasta mga Kristiyano pati mga Muslim ilang pamatyo na. So kitang mga Kristiyano mga Muslim kinahanglan nga nga dili niya nang membro niya ng ISIS, kinahanglan nga magtanambangay tang tanan atong tabangan ng atong gobyerno. Tama.
Pero mga kaibigan, available na ang inyong paboritong pahayagan. Ang ating isa sa ating mga media sponsors, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Available na to sa inyong mga paboritong dealers sa buong Mindanao, sa Zamboanga, Cotabato, Pagadian, Corondadal, Kidapawan, Davao City, Davao Region, Basilan, available mga kaibigan, sa Sulu, available. At sa iba pang bahagi ng Southern Philippines, Cebu at sa Quiapo. Ang kanilang headlines ngayon, Rebels Continue Offensives. Ako, itong New People's Army talaga mga kaibigan, talagang ayaw magpatigil. Sa bagay, sabi nga ni Jo Marie Sison, wala namang ceasefire. So bakit kami titigil sa pag-atake? Sabi ni Pangulong Duterte, pinakawalan ko na yung mahigit sa 200 ng mga political prisoners ninyo. Ayaw nyo pang pumirma sa ceasefire. Sagot naman ng komunista, palayain mo muna, Presidente. Yung iba pang political prisoners, ilan ba yan? 500. 500 mga commanders, leaders ng NPA ang gustong palayain ng mga komunista bago sila lumagda sa ceasefire. Kaya ngayon nagbabangayan si Jo Masison at si Pangulong Duterte. Duterte 1. Ay mga ka-DDS, good afternoon sa inyo. Si Mocha Uson pala, si Undersecretary Mocha Uson. Nag-PM sa Radyo Mindanao at nakikinig daw siya sa pamamagitan ng MindanaoExaminer.com. Salamat po, Secretary Mocha Uson. Bueno, sa iba pang headline ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, yung Singapore mga kaibigan sumabak na rin sa pakikipaglaban sa ISIS dyan sa Marawi at nag-deploy ng isang unmanned aerial vehicle o kaya spy drone at isa pang C-130 cargo plane upang magdala ng mga iba't ibang relief goods para sa mga evacuees. At nag-alok pa rin ang Singapore mga kaibigan na sanayin o iti-train ng mga sundalong Pinoy sa urban warfare. Tama nga naman, wala namang gubat ang Singapore. Kaya saray na saray sila sa urban warfare. Sa iba pang headline, ARMM forms internal task force for Marawi recovery. Yung ito maganda. Sulus poor get new housing units. Students cheer school supplies. Diba? Talagang walang pagod tong si Governor Toto Tan, mga kaibigan. Nag-turnover na nung nakaraang linggo lamang ng Kapatid Village dyan sa bayan ng Hulo, ang capital ng Sulu Province. Maraming salamat daw, sabi ni Governor Toto Tan, sa lahat ng mga stakeholders at sumusuporta sa peace and development efforts ng provincial government. Kasama dyan yung Go Negosyo at yung National Bookstore na migay din mga kaibigan ng napakaraming school supplies para sa lahat ng mga elementary students sa buong lalawigan. Grabe, mga libro. Imagine mga kaibigan, para sa lahat ng mga estudyante ibinigay ng National Bookstore. At siyempre lahat ng ito in partnership with the Sulu Provincial Women's Council. Itong Kahatian Village ay diyan makikita sa barangay Kahatian, itong Kapatid Village. At ito ay ibinigay ng Go Negosyo at ng MVP group of companies. Sa Go Negosyo, pinangungunahan to ni Ada Margarita Malvar. Nagpasalamat din siya kay Governor Tan sa warm reception na ibinigay ng gobernador at ng mga tausug. At marami pang mga proyekto. Sabi nga ni Governor Toto Tan ay napakalaki ng tulong
na ibinibigay ng iba't ibang grupo dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, there are more projects coming and we're thankful to those who contributed to all these peace and development efforts. Especially President Rodrigo Duterte, who's really behind all these benevolent projects intended for the poor people of Sulu. Yan. Oy, si Papang Sakuro, nasa front page ng Mindanao Examiner. Kausap niya si Tatay Digong Duterte. Bagay, magkaibigan naman itong dalawang to. Kaya si dumahalaw pala itong si Pangulong Duterte dyan sa lalawigan ng Sulu at sinalubong siya ni former Governor Sakurtan. Marami pang balita mga kaibigan. Bumili kayo ng inyong pahayagan. 10 piso lamang to. At kung wala kayong time na bumili ng dyaryo, ay maaari kayong magpunta. Maglagon kayo sa MindanaoExaminer.com at meron silang digital copy ng issue ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Maaari ninyong basahin online, libre. Hindi katulad to ng mga ibang tabloid, ibang national broadsheet na kailangan mag-member ka pa, mag-log on ka pa, magbayad ka pa ng subscription upang mabasa mo ang mga balita online. Sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, lahat libre. At sa kanilang, merong advertisement ang Department of Health. Sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, meron silang health advisory. Pinag-iingat mga kaibigan ng ating mga ina, mga nagbubuntis o mga buntis sa Zika virus. Nako, mahirap tong Zika virus dahil kung ikaw ay buntis at nakagat ka ng lamok na may Zika virus, ay maaaring makaapekto sa iyong sinapupunan, sa iyong anak. At pag lumabas yan, nako, iba ang hugis, mas malaki yung ulo at iba rin ang hugis ng kanyang ulo, iba ang mukha. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Dahil ayon sa Department of Health, sa kanilang health advisory sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, ang Zika virus umano ay isang infection mula sa mosquito-borne disease na nagtataglay ng flavivirus. Napaka itong Zamboanga City pa naman, ang daming dengue. Pag maraming dengue, maraming lamok, posible may mga Zika virus yan na dala. At ang Zika virus ay maaring makuha ng mga tao kapag nakagat ng isang infected mosquito na nagbumula sa pamilyang Aedes genus. Iba yung lamok na nagkakarga ng Zika virus, kasi sa yung mga lamok na may kargang dengue, ito yung Aedes aegypti. Ito naman may Zika virus sa Aedes genus o genus. At pero sa itong mga lamok na Aedes aegypti, mga kaibigan, ay posible ring magdala nitong sakit na virus. Maraming klase ng mga lamok. At aktibo to lalo na sa araw. At ito rin yung ito rin pala yung mga lamok na nagdadala ng dengue pala, At saka yung chikungunya. Chikungunya. Parang pamilyar, chikungunya. Di ba? Chingona, di ba? Chikungunya. Parang pareho, di ba? Chikungunya, chingona. Anyway, yung Zika virus, mga kaibigan, ay maaring matransmit nga pag ikaw ay nakagat. Kaya kailangan mag-ingat. Dahil yung Zika virus ay detected dyan sa dugo, sa urine, sa amniotic fluids, semen, saliva, o iba pang body fluids na nasa ating katawan. Ano ang mga symptoms ng Zika virus? Ay, common to. Ito yung nilalagnat ka, meron kang skin rashes, at meron kang muscle pain, joint pain, masakit ang mata, tagsusuka. At pag ito ay nakita nyo, pumunta na kayo agad sa pagamutan para magpa-check up na kaagad. Mahirap ang magkaroon ng sakit na mula sa lamok. Kaya kailangan panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Itapon nyo yung mga lata na maaaring pamahayan ng mga lamok, mga lata, mga gulong na may mga tubig, lahat kanal, laging malinis ang ating
kapaligiran. Madisforma di ay na ang ulo sa bata. Oo, malaki yung ulo at saka iba yung muka ng bata. Talagang iba. Tapos pag ipinanganak siya, maliit siya kaysa sa normal na bata. Habang lumalaki siya, ganun hindi normal ang kanyang paglaki. Kahit matanda na siya, maliit pa rin siya. Hindi ko lang masigurado kung yung life span nitong mga batang affected ng Zika. Pero one of these days, pag na-interview natin yung naging guest natin yung taga-Department of Health, ay marami sila may bibigay na turo sa atin. Kahadlok di ay na mga kaigsunan. No? So mag-amping ta, magbantayan natin mga lamok. Saan ang mga lamok ko? Asa man nagigikan ng mga lamok ngayon naman na, uy, wala tayo panahon mga kaigsunan. Una katong mga balita nga atong ginabalita dito sa inyo ha, gikan nga sa atong Mindanao Examiner. Kinilang gihapon si Abdel manamilit na og maayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat sa imo, Belardo. Maraming salamat mga kaibigan. Isang oras na naman ang lumipas. At kayo'y nakinig sa isang oras ng haka-haka, opinyon at kuro-kuro. Huwag niyong paniniwalaan ang aming mga sinasabi dito sa Radyo Mindanao. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa susunod na bukas. Ito po ang balingkod, Al Jacinto, nagsasabing I love you, Mama Chup Chup.